Noong unang panahon, ang mga artista ng pelikulang Pilipino, merong mystique. Para mga Diyos at Diyosa na nagmula sa kakaibang planeta ng kagandahan. Pero hindi kaya dahil black and white yung mga itsura nila. Ewan ngayon, kahit sino na yatang mokong pwedeng sumikat. Pwede nang lumabas sa TV, parang... Ngayon, mukhang madali lang sumikat. Ang dami na kasing paraan. Kailangan lang kapal ng muka o kapal ng apog. Kailangan din siguro ng sipag at tiyaga sa napakahabang pila para sa audition ng mga reality shows. Kung wala, dapat may madrama kang istorya sa buhay. O kaya may character. Ibig sabihin, asshole ka o kaya bitch ka. Kung hindi yun, magpakulay ka ng buhok, adopt the most outrageous fashion sense, at maglalabas ka sa mga society events. Ibang-iba na nga talaga ang mundo ngayon. May henerasyon na tingin nila hindi kumpleto ang pagkatao nila kapag wala silang account sa Friendster, Multiply, MySpace o Facebook. May henerasyon na tingin nila obligasyon nila sa lipunan ang magkaroon ng blog na interesado ang buong mundo sa kung ano ang pinananghalian nila at sa bago nilang biling bag o kaya sa mga litrato nila sa bakasyon nila mula sa Bora. May henerasyon na tingin nila karapatan nila ang lumabas sa YouTube. Yun ang problema. Kung gaano kabilis ang pagsikat, ganon din kabilis ang pagkupas. Easy come, easy go, ika nga. Disposable ang kultura. Parang fast food na nasa styro o kaya pansit kanto na lalagyan mo lang mainit na tubig. Instant celebrity, just add scandal. And speaking of scandal, kung medyo desperado ka, isa yan sa mga pinaka-epektibong taktika para sumikat. Which reminds me, kailan nga ba ulit magkakaroon ng follow-up si Paris Hilton? YouTube, sa bagay, lahat naman sa mundo may advantage at disadvantage. Malamang kung di mo inabutan yung Lunes sa area ng Word of the Lord, kasi malas mo, malamang sa YouTube mo to pinapanood. Pero, sa YouTube mo rin napanood yung baliw na funny Britney Spears, ano nga ba pangalan ng baklang yun? Sa YouTube mo rin napanood yung mga nasusukang reaction ng mga nanonood ng Two Girls, One Cup. Sa YouTube mo rin napanood yung mga nang torture ng pusa. Oops, ayaw yan ni Joey Francisco because he's a known lover of pussycats. At nasaan sila Charis Pempenko at Arnel Pineda ngayon kung wala ang YouTube? May talent naman si Susan Boyle. Kaboses niya nga si Lea Salonga. Pero ang tanong, kaya ba naka 100 million hits siya sa YouTube? Dahil malaanghel ang boses niya? O dahil hindi tayo makapaniwala na hindi siya naka-Halloween costume? Sa kilay pa lang niya, magtataka pa ba tayo kung bakit dalaga pa rin siya hanggang ngayon? Sabi ng pamosong artist na si Andy Warhol, in the modern world, all people will be famous for 15 minutes. Pero teka, wala pang internet at wala pang YouTube nung panahon ni Warhol. Hindi niya nakita kung gaano kaigsi ang attention span ng mga tao ngayon. Siguro, sisikat ka lang sa panahon ngayon in 5 minutes.